Ito ho, pagtuunan po natin ng pansin, itong lalawigan ng Bulacan na kung saan ay ito ho yung itinuturing na epicenter o kumbaga sa lindol talagang ito ho yung yung pinaka tinamaan po nito hong flood control scandal dito po sa ating bansa. At ngayon ho mga kabayan ay dito sa magkakasunod na bagyo at hanggang ngayon ay habagat, ay lubog po sa tubig baha ang maraming lugar diyan po sa Bulacan. At yung mga tao roon ay nanawagan na ho eh. At yung iba naman ay talagang parang nawawala na po sila ng pag-asa. At desperado na dahil sa parang wala hong nangyari. Dito po sa mga ginawang investigasyon, kasi kung inyo pong matatandaan, di ba, matapos po yung talumpati ni Pangulong Marcos Jr., yung sa kanyang SONA noong 2025, yung mahiya naman kayo, ay pumunta pa ho siya roon sa Bulacan, di po ba? At siya mismo nakatuklas ng napakarami ho ng mga ghost projects, yung sa flood control. Alam niyo ho ba mga kababayan, kung ating susumahin at kung nagastos lang ho talaga ng tama, aabot po sa sa mahigit sa 4 na bilyon, no? Ito ho, 41 billion o 41 bilyon ang nailaang pondo diyan po sa lalawigan ng Bulacan sa loob po ng 4 na taon. At siyempre sa panunungkulan din ni Pangulong Marcos Jr. Ito ho nung 2022, isa-isahin lang ho natin 2022 ay 3.7 billion. Yan ho, siyempre kung 2022 yung huling taon niya ng Duterte administration. So maliit-liit lang 3.7 billion pesos noong 2022. Pero pagpasok ho ng 2023, ang bumalangkas na ho ng budget na ito ay itong Marcos Jr. administration ay umabot na po sa 11.9 billion pesos ang tinatawag na Flood Management Program allocation. 2023 ho yan, 11.9 billion. Tapos ay noong 2024, hindi pa ho sila nasihan, dinagdagan pa ho. Mula po sa 11.9 billion ay naglaan ulit ng 14.6 billion pesos. Yan po, ito hong binabanggit ho natin ay nakasalig ho ito sa General Appropriations Act. Yung pambansang budget taon-taon. Yan ho. Tapos noong 2025, may mga ibinito ho dyan ng Pangulo may mga vetoed items. Pero kahit na 11 billion pa rin ho ang lumusot na pondo dito ho sa Bulacan para po sa kanilang flood management program allocation. Grabe ho mga kababayan, di po ba? Bilyon-bilyon. Nako, pag narinig ho ito ng mga taga-Bulacan, baka malula ho kayo at talagang sasama po ang loob ninyo dahil sa kabila ng mga bilyones na inilaang pondo ng gobyerno ay hindi pa rin ho nare-resolba ang problema sa baha diyan po sa maraming lugar sa Bulacan. Biro nyo, aabot ho sa 41 billion pesos ang nailaan diyan po sa Bulacan. So ano ho kaya? May kinalaman ho kaya? Siguro alam naman ho ito ni Senator Joel Villanueva na kilalang taga Bulacan. Di po ba may mga ugong-ugong nga, mga marites baka tatakbo raw itong gobernador kasi papatapos na yung kanyang termino sa Senado, tatakbong gobernador. Nako, Diyos ko po, yung mga taga Bulacan mga Bulakenyo, mag-isip-isip po kayo mabuti. So dito ho, ay napakatindi. Tapos ito, base po sa sa pagpopondo ng gobyerno. Itong sa Hagonoy lang ho. Mula 2023 hanggang 2025, 5.4 billion pesos na ho. Mahigit 5 billion na ho ang inilaan ho dyan ng gobyerno. Pero ano nangyari ho mga kababayan at talagang marami pa rin ho ang sumisigaw at nag-aalburuto ho. Kita naman ho natin mga kababayan, ito, tignan ho natin, may latest report dyan po sa Bulacan, kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon doon. Sa iba't ibang lugar dyan po sa Bulacan kung saan patuloy na binabaha.
Ito, panoorin nyo mga kababayan, itong report mula po sa agenda ng Bilyonaryo News Channel. Panoorin ho natin ito hong report dyan po sa Bulacan. Hanggang sa ngayon, tulad ng inyong nasasaksian, ay nakakaramdam pa rin sila ng pagbaha. So ano na nga raw ba ang nangyari sa Mahiya naman kayo speech ng Pangulo? Sa tingin ko wala kasi Sa maraming bayan sa buong taon-taon lalawigan. tuwing July, August, lagi po bumaba talaga dito. Pataas po ng pataas, ganun. Yung sa flood control project po mukhang di naman po namin dama dito sa mga taga-Sulok Wala naman nangyayari. Ganun lang din, puro ganyan. Puro ano-ano ayusin. Wala naman. Malawater world pa rin sa maraming bayan sa buong lalawigan ng Bulacan. Dito sa May Kawayan, desperado na ang mga residente na tila wala na raw pagbabago. Sa tuwing bagyo season, lubog sila sa baha, katulad ng epekto ngayon ng habagat. Sa barangay Saloysoy, May Kawayan, 2 araw nang nakararanas ng abot tuhod na baha ang mga residente, kaya lumikas na ang iba, bitbit ang kanilang mga gamit, damit, pagkain, maging ang kanilang appliances. Malapit na po. Okay, ma'am, ano po yung consideration ninyo? Bakit yun kasi? Malalim na po sa amin. Baka lahat ng gamit namin nasa taas na lang kami lilikas na. Saan po kayo likas? Baka sa evacuation po sa may barangay. Papalo sa 98 families o 265 individuals ang nananatili sa aabot 30 evacuation centers dito sa May Kawayan. Binaharin ang ilang bahagi ng MacArthur Highway sa Marilao dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Sa Bukawi, sa barangay Lolomboy at Bambang, ang pinakanapuruhan ng pagbaha kung saan umabot hanggang dibdib ang tubig. Sa buong bayan, papalo na sa mahigit 400 families o mahigit 1,400 individuals ang inilikas sa 13 evacuation centers. Kaya naman patuloy ang pag-alalay ng LGU sa mga apektado ng baha. Ang hiling po namin yung maayos yung lugar namin, saka yung tirahan namin po, yung bahay namin tagilid na. Kaya po kami lumikas. Ayon sa Bukawi DRRMO, nakahanda sila sa buong linggo sakali mang magpatuloy pa ang pag-ulan at pagbaha sa kanilang bayan. Samantala, desperado na sa baha, nag-upload ng isang open letter sa gobyerno ang mga taga-Hagonoy, Bulacan para ipanawagan ang isang konkreto at permanenteng solusyon sa pagbaha sa kanilang bayan. Dahil sa ilang taon ng problema sa kanilang bayan na hindi na lang tuwing tag-ulan, lumulubog at binabaha sila buong taon. Hindi na raw kayang protektahan ng temporary dikes ang 133,000 residente ng Hagonoy. Willard, bukod sa Bukawi, May Kawayan at Hagonoy, binahari ng mga bayan ng Giginto, Marilao, Balagtas, Bustos at Bulacan. Ngayon dito sa aking kinatatayuan, Willard, kaninang dakong alas 3, clear ang kalsada, walang tubig. Pero kapansin-pansin ang agarang pagtaas ng tubig dahil sa halos 1 oras na pag-ulan mula kaninang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ay hanggang binti na ang baha dito sa aking kinatatayuan at may ilang areas pa dito sa mas liblib na bahagi ng barangay Saloysoy ay abot hanggang tuhod na ang pagbaha. Willard. So John Riz, kapag tumigil ang ulan, gaano kabilis bago bumaba ang level ng tubig dyan? Willard, ayon sa mga residente, 2 araw. Pero kapag mas malala, ay posibleng umabot hanggang 1 linggo ang paghupa ng tubig dito sa kanilang lugar, Willard. O yan po, napanood nyo mga kababayan ang sitwasyon at yung mga residente dyan po sa Bulacan ay naniningil na ho sila. O tinatanong ho nila, ano ba nangyari dito sa mga flood control projects na ito dyan po sa Bulacan? At may mga interview na hindi, parang ano ho sila, no? Nawawalan na ho sila ng pag-asa kung masusolusyonan pa ho ba ng gobyerno ito ho nga problema sa Bulacan. Grabe ho ito mga kababayan, ito ho yung pinaka-epicenter. O ito ho yung pinaka-sentro ng flood control scandal. At sa ngayon ay isa po sa kilala na mataas na opisyal ng gobyerno diyan po sa Bulacan ay si Senator Joel Villanueva. 'Di ba? Nasa sangkot siya sa di umano ay sa flood control diyan po sa Bulacan dahil sa di umano ay nabigyan din ho siya ng maleta. Pero ngayon nakapending pa rin ho ito at tuloy-tuloy ho ang investigasyon ng ombudsman kasi dati ho nahinog na tapos biglang nahilaw. Ewan ko lang baka sa susunod hindi na ho nahilaw, nabulok na at mawala na.
Pero kapag nagpalit po ang administrasyon, sana mahinog ulit para mapitas at makasuhan, di po ba? So, yun ho, mga kababayan. Ang binabagit ho natin, talagang, eto, marami pa hong mga lugar. Ang talagang ngayon, nakakaranas po ng mga matindihong pagbaha. Diyan po sa La Union, sa Batangas, sa Cavite. Marami ho, pero ito, pinagtuunan lang muna natin ng pansin, itong sa Bulacan. Dahil sa grabe ho ito, mga kababayan. Bagamat ako, taga San Jose del Monte, Bulacan ako, hindi naman doon, wala namang matitinding pagbaha doon. Pero dito ho, sa ibang lugar, diyan po sa Marilao, sa Gonoy, sa Bukawi, Kalumpit, ang dami ho ng mga lugar ho dyan na talagang tinatamaan po ng matindihong pagbaha. Kasi halimbawa yung sa Hagonoy, alam ko parang yan po malapit sila sa Manila Bay. Talagang kapag umuulan tapos aapaw po yung tubig ho roon, tapos may tubig ulan pa, talagang matindi ho, di po ba? So yun ho, pero dapat ho maaksyonan ho itong mabuti. At mapanagot ho yung mga opisyal, siguro panahon na po para po kay Pangulo Marcos Jr. kung talagang hindi niya naman kinukonsente itong mga sinasabing di umani anomalya dyan po sa Bulacan at ito pang sina DPWH Secretary Vince Dizon at ang Ombudsman, talagang magkaroon po ng mas malaliman at malawakang investigasyon dyan po sa Bulacan. At tingnan nyo na lahat ng mga congressman. Lahat to ng mga kongresista. May congressman ho dyan, dating taga-DPWH, di po ba? So tingnan ho natin at sipating mabuti at papanagutin ng mga yan. Kasi yung mga tao ho, mga kababayan, dyan po sa Bulacan, ewan ko lang ho kung alam nyo ho, ngayon ho, malapit na ho, ilang taon na lang. Mag-eleksyon na dyan sa Bulacan, pumili naman ho kayo ng mga hindi, hindi buaya. Kasi yun po nagiging perception ho ngayon sa mga nakaupo. At sinasabing siyempre kung yung kanyang distrito ay nakakubra ho ng bilyon-bilyong pondo, lalo na sa flood control, tapos yung flood naman ay hindi na control. Kasi nga nangyari ho dyan, flood control scam. Yung flood hindi na control, naging scam. Yun ho ang pinakamatindi. Kaya dapat ho talagang pagtuunan po ito ng pansin. Isa lang ho ito sa mga ehemplo na kung saan talagang matindi ho. Alam nyo ho, yung mga kababayan natin dyan po sa Bulacan, yung mga tuwing tag-ulan ay nakakaranas po ng matinding pagbaha. Apektado yung kanilang pamumuhay. Wala na hong value yung kanilang mga ari-arian dyan kahit na ibenta mo yan wala malulugi ka lang Kaya iba, nagtitiis na lang ho. Kasi hindi mo na may ibibenta para lumipat ka sa ibang lugar na hindi binabaha. Yun ho, at talagang nagtitiis na lang. Pero hindi ho dapat na magtiis May gobyerno ho tayo, mga kabayan. Na dapat ay resolbahin po nila itong problemang ito dahil sa nagbabayad naman po tayo ng buwis. At, di ba, kung merong mga umaabuso, dapat ho ay mapanagot. Dito ho sa 41 billion pesos na nakuha ng lalawigan ng Bulacan, yung budget na yan sa flood control, may alam kaya rito si Senator Joel Villanueva. Hindi ko sinasabing sangkot siya kung merong mang anomalya, pero may kinalaman kaya siya para maponduhan. Kasi siyempre, taga-lalawigan ako ng Bulacan gusto mo, kahit naman sino ho mga kababayan na senador ka man o kongresista o sa gabinete, halimbawa meron ka namang pagkakataon na mabuhusan ng project o na mabuhusan ng pondo ang mga project sa iyong lalawigan. Gagawin mo, di ba? Di ba? Para, siyempre, malasakit mo sa iyong mga kababayan. Pero dito ho, sa nangyari, binuhusan naman ho ng pondo. Yung iba't ibang mga project, particular yung flood control project dyan po sa Bulacan, kaya lang na-scam. Paano ho nangyari? Ito kumpirmado kasi tuloy-tuloy ho ang pagbaha. Kasi kung talagang na-implement po ng maayos ito hong mga flood control projects dyan po sa Bulacan, kahit na yung mga tao, alam nyo ho, yung mapababa mo lang ho yung tubig baha Kung ngayon ho gabaywang, yung hanggang sakong man lang
okay na po nila, pagtsatsagaan ho nila. Malaking ginhawa na yan. Halma, gutter deep lang ho. At least passable po sa lahat ng mga sasakyan at tuloy-tuloy po sila nakapamumuhay ng maayos kahit na yung tubig sabihin mo hanggang sakong lang ho. Siguro mga 100 dangkal lang ho pwede nang pagtsagaan At least nagbago, nag-improve. Ngayon hindi po May mga lugar nga na ganun pa rin mataas pa rin ang tubig baha at meron pa hong lugar na mas tumaas pa. At sa kahit na alam niyo mas lalong naghihimutok yung mga taga Bulacan kasi alam ho nila meron pong flood control project sa kanilang lugar. Tapos bumabaha pa rin. Lalong sasama ang loob Alam mong inayos yan Tapos hindi naman naayos. Alam mong sinusolusyonan nila pero tuloy ang problema. So yun ho, kayo ho mga kababayan sa ating mga taga-subaybay na siguro kung hindi man kayo taga Bulacan sa ibang lugar na hindi naman binabaha, ano masabi niyo ho rito? Kasi paulit-ulit na lang ho ito. Ako ho mga kababayan, kung ako kay Senator Joel Villanueva, mahihiya ako sa sarili ko Taga Bulacan ako, bakit ganyan na nangyari? Na kung saan ay biro mo 41 billion ang naibuhos na pondo diyan po sa Bulacan. Tapos tuloy-tuloy pa rin ho yung problema at ngayon mas parang yung iba ho, ang perception ng iba mas lumala pa ho ang sitwasyon. Ano mangyayari ho rito? Senator Villanueva, patunayan mo na wala kang kinalaman sa anomalya diyan po sa proyekto sa Bulacan. Porsige mo naman ito na talagang magkaroon ng totohanan na implementasyon. Alam nyo ho, yung mga budget na ito na binabanggit ho natin dito po sa Bulacan, kung tutuusin ho, dapat ho ngayon ay tuloy-tuloy pa ho yan. Kasi hindi naman, pag nagpondo, halimbawa, ito sa 2023, 11.10 billion pesos. Kung tuloy-tuloy ho itong proyekto, hanggang ngayon, hindi pa dapat matapos yan Siguro mga 2 hanggang 3 taon yan. Tapos 2025, meron din 11 billion. O 2024, 14.6 billion. Tapos 2025, 11 billion. Dapat tuloy-tuloy pa ho yan. So, dapat nag-i-improve ho yung sitwasyon. So, hindi po grabe ho mga kababayan. Sige, kayo po, ano masasabi nyo ho rito? Ako, panawagan ko kay Pangulong Marcos Jr. at kay DPWH Secretary Vince Dizon. Sana tutukan naman ho itong problema sa Bulacan. Kung talagang kayo po ay seryoso na resolbahin ang problema at higit po sa lahat, talagang wala kayong sisinuhin kung sino man yung involved o sangkot dito po sa sinasabing anomalya diyan po sa flood control project sa Bulacan. Kasi ako magiging perception po na nating lahat na meron pong anomalya. Bakit to? Biro nyo, 41 billion pesos na ilaan sa Bulacan, wala ho nangyari. Di may anomalya, ganun po magiging implikasyon niya, di po ba? Sige po, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook page, Ka Eli Saludar, at yung isa pang account na Eli Saludar. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.